Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako po si Pastora Anime Gonzales ng CRC Calabanga Luther Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Bilang 22 verse 18 to 19 na pinamagatang Balak entertains the offer from Balak's messengers. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihang ginawa ninyo sa amin, sa lakas at hininga na patuloy niyo pong idinaragdag sa amin. Sa umagang ito, linisin niyo po kami at patawarin sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo upang lubos na dumaloy sa aming mga puso't isipan ang mga salita mo. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at ikaw nawa po ang maihayag sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa pangalan mo Jesus. Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, gusto ko pong basahin ang ating Bible text na matatagpuan sa Bilang 22 verse 18 to 19. Sabi po dito, ang sagot ni Balaam, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo. Kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh. Bilang panimula, nakatagpo natin si Balaam, isang propeta, na nilapitan ng mga mensahero mula kay Balak, hari ng Moab. Sa kabila ng pagbabawal ng Diyos na sumpain ng Israel, tinanggap ni Balaam ang mapang-akit na alok ni Balak. Ang talatang ito ay hamon para sa atin na pag-isipan ang ating mga tugon sa mga tukso at mga kahalagahan ng pananatili sa kalooban ng Diyos. Sa atin pong binasa, si Balak po ay isang hari ng Moab at sa mga panahong ito, siya po ay nababahala sa presensya at kapangyarihan ng mga Israelita. Kaya nagpadala siya ng mga mensahero kay Balaam, isang kilalang propeta, upang hilingin na sumpain ang mga Israelita kapalit ng gantimpala. Nang dumating ang mga lingkod ni Balak, sinabi ni Balaam na gaano man karaming kayamanan ang ialok ni Balak, hindi niya maaaring suwayin ang utos ng Panginoon niyang Diyos. Pagkatapos, hiniling niya sa mga lingkod na manatili sa gabi upang malaman kung mayroon pang sasabihin ng Diyos sa kanya. Ipinapakita ng mga talatang ito ang katapatan ni Balaam sa salita ng Diyos at ang kanyang pagkilala na ang tunay na propesiya ay nagmumula sa Diyos. Bagamat tapat siya sa salita ng Diyos, tila may pag-aatubili si Balaam at umaasa na makakatanggap ng ibang mensahe mula sa Diyos na magpapahintulot sa kanya na tanggapin ang gantimpala ni Balak. Sa ating buhay, dumating na ba sa panahon na may pinapagawa sa atin ang Panginoon pero nag-aatubili pa rin tayong gawin iyon? Kahit may go signal na sa atin si Lord na ito yung gawin mo anak, ito yung gusto ko para sa'yo, pero mas pinipili pa rin natin yung kagustuhan natin kaysa kagustuhan ng Diyos. Makikita po natin sa verse 18 na kinilala ni Balaam ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabing hindi niya malalampasan ang utos ng Panginoon kahit gaano pa kalaki ang material na gantimpala. Ito ay nagdidiin sa kanyang paunang pagtugon ng pagsunod at pagkilala sa kataas-taasang Diyos. Ngunit, makikita po natin sa verse 19 na sa kabila ng kanyang unang matatag na paninindigan, inanyayahan ni Balaam ang mga mensahero na manatili magdamag upang humanap ng karagdagang gabay mula sa Diyos. Ang kilos na ito ay pagtanggap sa alok ng mundo kahit alam na niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Bilang isang mananampalataya, kailangang manatili tayong matatag sa ating pagsunod sa Diyos. Kahit paharapin natin ang kaakit-akit na mga tukso, yung kahit may ini-offer ang mundo sa'yo na sa tingin mo'y maganda, pero hindi naman pala yun yung nais ng Diyos para sa'yo, wag po natin iyong tanggapin. Ganito po ang nangyari kay Balaam. Nagtitiwala siya sa Diyos, pero nag-aatubili pa rin siya at umaasa na baka payagan siya ng Panginoon na tanggapin niya ang offer ni Balak sa kanya. Mga kapatid, tandaan po natin na kapag sinabi na ng Diyos, sinabi na niya. Hindi po si Lord pabago-bago ng isip na gaya nating mga tao. Kapag sinabi ng Diyos na ito ang gawin natin, gawin po natin, sumunod na po tayo. Sabi nga po sa Biblia,
Biblia, ang kaparaanan ng Diyos ay iba sa kaparaanan ng tao. At wala pong ibang hangarin ang Diyos kundi ang mapabuti tayo. Mas maganda sa buhay natin na laging yes Lord ang sagot natin sa Kanya, na walang pag-aalinlangan anuman ang mangyari. Anumang i-offer ng mundo sa atin, sa Diyos pa rin tayo susunod kahit gaano pa ito kaganda. Hindi pa rin natin dapat ipagpalit sa ibang bagay ang ating Panginoon. Sa paglilingkod po natin at bilang mga tagasunod ng Diyos, paalala po sa atin yung kantang I have decided to follow Jesus, no turning back. Kung sumusunod lang naman tayo sa Diyos, lubusin na po natin ang pagsunod at buong pusong magtiwala sa Kanya. Kung ano po pinapagawa ng Panginoon, gawin po natin diretsyo na walang pag-aalinlangan. Huwag nawa puro sarili natin ang ating pinakikinggan, kundi yung salita na ng Panginoon. Dahil higit ang pagpapala ng Diyos na mararanasan natin kapag sumusunod tayo sa Kanya, kesa sa mga bagay na inaalok ng mundo. Makinig at sundin natin palagi ang salita ng Diyos sa buhay natin upang hindi tayo mapahamak sa landas na ating tinatahak. We already know that with God, all things are possible. And if God is all you have all you need. Always remember that God is always faithful to His words. His words never change. Tulad po ni Balaam, kailangan natin maging mapanuri at patuloy na hanapin ang kalooban ng Diyos. Ngunit maging maingat din sa pag-entertain ng mga kaisipan na maaaring maglayo po sa atin sa Panginoon. Gaya po ng payo sa Kawikaan 4 verse 23, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang lahat ng iyong ginagawa. Sa atin pong pagtatapos, ang kwento ni Balaam ay nagpapaalala sa atin na kahit tayo ay initially na matatag, kailangan natin maging mapagbantay laban sa patuloy na tukso. Kailangan tayong maging matibay sa ating pangako sa mga utos ng Diyos at mag-ingat sa pagtanggap ng mga alok na maaari pong maglayo sa atin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat sa mga salitang aming napakinggan sa umagang ito. Tunay nga po na ang mga salita mo ay buhay at totoo sa aming mga buhay. Magmula pa noon, ngayon at magpakailanman. Dahil lagi namin itong nararanasan. Mga paalala, paglingap at pagtutuwid upang kami lumago sa iyo. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig sa umagang ito at sa mga makikinig pa. Gayon din po, ipinapanalangin din namin ang aming bansa na samahan at pangunahan mo, Panginoon, ang mga namumuno, lalo na ang aming presidente upang magawa po nila ang kanilang mga tungkulin na ayon sa iyong layunin. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at ikaw lamang nawa ang Panginoon ang kanilang kilalanin ng aming bansa. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pasalamat sa tayong pangalan mo, Jesus, na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli, magandang umaga po mga kapatid. Nawa po'y palagi nating subaybayan ang programang Tinapay Mula sa Langit at magkita-kita po tayo ulit bukas. Malaya din po natin itong ibahagi sa iba upang mapagpala rin po sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat. To God be all the glory.